Ayun, magandang araw, ano po, magandang hapon po sa lahat po ng mga kababayan po nating mga Pilipino. Saan man po sulok po kayo ng mundo na inaabot po ng programa po natin, ano po. Una po sa lahat, bago po tayo magpunta dito po sa usapin na pag-usapan po natin sa hapon pong ito, ano po. Siyempre po, binabati po natin at nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng mga frontliners po natin, mga basta po lahat na po ito, ano, mga pulis, mga PNP, Armed Forces of the Philippines, tapos itong mga volunteers po natin, at saka po itong mga barangay, lahat po ng mga frontliners po natin sa iba't ibang panig po ng mundo, particular po dito sa Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po mag-ingat po kayo. Ano po? Ah, Ma'am Sel Carino po ng Japan, magandang buhay po sa inyo. Salamat po sa panonood, ma'am. Sana po mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. Ano po? Marami pong nagre-request na mag-live po tayo. Kasi po nagla-live po tayo doon sa YouTube channel ko. Kaya dito na lamang po daw muna ako sa Facebook. Magla-live po tayo dito sa Facebook. Ano po? At saka siyempre, binabati po natin lahat po ng mga kapatid po natin, mga kababayan po natin, mga Pilipino. At saka yung mga tawag dito, kapatid po natin sa Guardians. Sige, i-invite natin si ma'am. Nagre-request po siya. Si ma'am Zel Carino ng Japan. Ano po? Uh, Yan, habang inantay po natin, ano po? Mayroon yatang gustong magkapanayam po si Madam Sel Carino po ng Japan. Ano po? Alamin po natin kung ano na po yung balita, kung ano po yung nangyayari sa Japan po sa oras po na ito. Ano po? So, gayon pa man, ano po, mga kababayan, nagpapasalamat po tayo kay Mayor Eming Pascual po ng Gapan, ano po. Dahil alam po ninyo, sa totoo lang, mga kapatid, ano po, nung una po, nagkaroon nga po tayo ng COVID-19 dito sa bansang Pilipinas. Nung, uh, nung nakaraan, nagbigay po siya ng isang sakong bigas, 50 kilos po, itong si Mayor Eming Pascual, ano po. Ito, ibinibida lamang po natin kung ano po yung nangyayari po dito sa Gapan at kung ano po yung ginagawa po ng mayor po namin dito sa Gapan. Pangalawa po, nagkaroon po ulit nagkaroon ng second wave ano po nung last month nagbigay po siya ng 50 kilos po na kaban. 50 kilos po na bigas, isang kaban si Mayor Eming Pascual ano po. Ngayon po, itong buwan po na ito, ah, nagbigay ulit yung aming butihing mayor na si Mayor Eming Pascual po ng Gapan ng isang plus 1,000 plus. May kit po ito, may kasama pong alcohol, face mask, sabon, at saka po face towel. Ano po? So, ganyan po natin ibinibida, ano po, binibida po natin kung ano pong ginagawa ng aming mayor po dito sa Gapan. Sana nga po itong video po nito, mapanood po lahat po ng mga mayor sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Ano po? Alam po ninyo, hindi naman po natin, wala po tayong personal na connection po dito kay Mayor Eming po ng Pascual ng Gapan. Pero nakikita po natin yung kanyang tapang at malasakit, yung kanyang puso at tapang at malasakit dito sa mga taga dito po sa Gapan. Nakikita po natin po dito yung kanyang pagmamahal ano po dito sa Gapan. Sinasabi niya po dito sa kanyang video, sa kanyang page ano po, sa Facebook account ni Mayor Eming Pascual at nakikita po natin, nasusubaybayan po natin na ang sabi niya, ang pinapakiusap niya po dito kahit po mga tricycle driver, ano po, huwag kayong lalabas dahil ako nang bahala sa pagkain po ninyo. Totoo naman po ito dahil bawat bahay, hindi po naglilista po ito. Basta po nakabukas yung pintuan mo po dito, binibigyan ka ng isang kabang bigas. Ganyan po kamahal ni Mayor Eming Pascual ng Gapan, lahat po ng mga taga rito sa Gapan. Ano po? Kaya Mayor Eming Pascual, saludo po ako sa inyo. Bibihira, for the first time ngayon lang po naka-encounter ng ganitong klaseng mayor. Ano po? Pwede palang gawin ito, bakit hindi humagawa nito mga ibang mayor sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Sana po, ito ang sinasabi po natin, po tayo na bawasan niyo yung mga kinurakot niyo. Ang hirap po dito sa mga mayors po natin, mga ibang mayor po dito. Puro kurakute dito, kurakute doon. Ano po? Pwede naman po palang gawin itong ginagawa po ng Mayor Eming Pascual. Bakit hindi niyo po magawa? Ano po? Kaya nga po, saludo po ko sa inyo, Mayor Eming Pascual. Nagpapasalamat po kami. Si Ma'am Flor Cabahog Laris, Ma'am, mabuhay po kayo. Salamat sa panonood. Si Ma'am Sel Carino, hindi ko pumasok yung ano po ninyo. Gusto nyo, kumusta po kayo dyan sa Japan, Ma'am? So, dito po natin inilalarawan ano po na itong tao po na ito ano po kundi po tayo nagkakamali pangalawang terms na po ngayon nitong si Mayor Eming Pascual talagang nakikita po natin kahit hindi ka tagagapan ano po pag na-lockdown ka sa Gapan may pagkain ka dito may ulam ka dito at may kasampang pera ganyan po kamahal ni Mayor Eming yung kanyang mga kababayan dito po sa Gapan si Tanya Cruz is watching maraming buhay maraming salamat sa inyo sa lahat po ng mga kababayan po natin nag-arayat mabuhay po kayo sa
tsaka itong si Tanya Cruz, ano, mabuhay ka, salamat sa panonood. Si si Barok, mabuhay ka, salamat at sana dumami pa yung mga manok mo dyan sa farm. So ganito po natin inilalarawan, ano po, ah, na sana po ang pinapakiusap po natin, pwede naman palang gawin itong ginagawa po ni Mayor Eming Pascual ng Gapan, bakit hindi magawang tularan itong mga ibang mayors po natin. Alam po ninyo, ito sinasabi nga po natin, hindi naman po tayo pinanganak kahapon. Itong mga ibang mayors po natin, wala po silang inisip, wala po silang pinangarap po dito kundi mabusog po yung kanilang mga bulsa. Ano po, marami pong mga mayors po na ganito. Ano, hindi na ho natin babanggitin dahil nakakahiya naman po kung babanggitin po natin ang mga pangalan ng itong mga hinayupak na mga mayors po na ito na wala na po silang ginawa kundi mandugas itong mga putang inan to. Ano? Kaya nga po, ang sinasabi po natin, noon pong Lunes, ano, noon pong Lunes, nakita po natin sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, ano, nakita po natin dito, Manila, pagkatapos sa Rizal, Cavite, ano po, Pampanga, ano po, at meron ding county dito sa Nueva Ecija para pong hindi lockdown. Napakatindi po, napakadami pong mga sasakyan nagsipaglabasan, ano po. Yung kahit din po dito, nagulat din po yung mayor po namin dito sa Gapan, si Mayor Eming Pascual. Kaya nga po ito, medyo maayos na po ngayon. Talagang hindi na po lumalabas yung mga taga-residente po ng Gapan. Kung sino lang po talaga yung may kailangan, importante, may bibili sa labas, yun po yung lumalabas po dito. At saka siyempre, ito nga po, sinasabi po natin, nagpapasalamat din po tayo dahil ito pong si Mayor Dina, ano po, ng San Isidro. Ma'am, saludo po ako sa inyo. Talagang nakita po natin na wala pong traffic. Talagang madalang na madalang po yung lumalabas ng mga tao dito po sa bayan po ng San Isidro. Ito nga, sinasabi naman din po natin, noon pong Lunes, hindi lamang po Lunes, ano po, uh, Lunes po kahapon, Martes po ngayon, nung Lunes, Linggo, backward, ano po, talagang araw-araw napaka-traffic. Attention, ano po, yung Mayor, si Mayor Rivera po ng Cabiao, ano po. Pero kahapon, ngayon po, wala na pong lumabas ng mga sasakyan. Maraming salamat po, ano po, na talagang dininig po nila yung pakiusap po ng ating gobyerno na sana po panatilihin po natin yung community enhanced uh, community, ano po ito ay community enhanced community quarantine. Modified, modified enhanced community quarantine. Ano po na sinabi po ng ating Presidente Duterte, ano po na talagang ang ating Pangulo, sinabi niya po dito, na kung kayong mga mayors at hindi nyo maipatupad yung batas na pinag-uutos natin, ako mismo ang pupunta sa opisina mo para hulihin ka. So, maraming salamat po sa inyo dahil pinakinggan po ninyo yung panawagan po ng ating Pangulo. Ano po? Si Mayor Rivera, ano po? Saka po yung, pero ito pong Cabiao, San Isidro, okay na po ito. Pero yung pong mayor po doon sa Arayat, ano po, itong si Bon Alejandrino, ano po, sir, araw-araw nagbibiyahe po tayo, nakikita po natin, napakatindi po ng traffic po dyan po sa palengke, napakatindi rin po ng traffic po doon sa highway dahil para pong hindi lockdown ang Arayat Pampanga, Mr. Bon Alejandrino, yung mayor po dyan, sir, tayo hindi naman po namin kayo binabatikos, kundi pinaparating lang po natin yung mga nangyayari, nakikita po natin na talagang napakatindi po ng traffic, napakadami pong tao, napakadami pong tricycle doon po sa harap ng buwan. Sana po, saka po doon po sa highway, ano po, yun sa Pure Gold din, highway po rin hanggang banyo po, napakahaba po ng traffic, napakadami pong tricycle. Parang hindi po nila nirespeto, hindi nila iniisip tong COVID-19 na dumating sa bansa po natin. Sana po makita niyo po ito, na makita ko ng mga tao niyo po ito, Mayor, ano po, ito po sa Rayat, na napakatindi po ito pong COVID-19, hindi po biro-biro ito, ano po. Dahil yung iba pong mga tao po dito hindi pa ako nakamas. Mga nagdadrive po dito, mga tricycle driver, ano po. Yun lamang po yung ano po natin dito po sa Riot. Sana po makita po niyo ito, Mayor. Maraming salamat po sa inyo. At saka ito nga po, uh, papunta na po tayo dito sa pag-uusapan po natin. Medyo mahaba-haba yung usapin po natin. Una po dito, pinag-uusapan nga po dito mga kabayan ko mga Pilipino, ano po, pinag-uusapan po dito itong DepEd, meron po silang panukala po dito na no vaccine, no school. Ito po yung sinasabi po nila, ano. So alam po ninyo, kung titingnan po natin, may point naman po sila dito, ano po. Pero marami pong may gusto po dito, marami rin din pong hindi may gusto po dito at marami din pong nagko-comment po dito na class 2020 to 21 wala daw school. Hindi po pwede 'yon. Kasi po, siyempre kung titignan po natin, tapos sinasabi po nila parang online school lang po ang gagawin, hindi po pwede. Ano po? Kung opinion lang po natin yung sinasabi po natin, kawawa po yung mga bata, ano po? Saka hindi po lahat nakakapag-avail po lang
internet, hindi po sila nakakapag-avail po ng computer po dito. Ano po? Kasi po kung mag-ano po sila, kung mag-online class po tayo, medyo maganda nga po ito dahil mapapangalagaan po natin yung seguridad po ng mga kababayan po natin mga Pilipino, mga estudyante, ano po. Pero para sa akin lang po, ano, hindi naman po lahat nakakapag-avail, may mga computer po sa bahay. Kung titingnan po natin, paano po yung sabihin po natin ilang libo yung estudyante, sabi na 30,000, ano po, 30,000 po yung estudyante ng isang yung population po ng isang universidad, sabihin na po natin. Okay. Ngayon, meron po tayong ipinapatupad ng enhanced community quarantine at may mga curfew po tayo, di ba? Ngayon, kung siyempre po, kung online, hindi, siyempre, itong mga estudyante, wala po silang computer, walang internet po sa bahay. Kaya naman po ang sinasabi po natin, hindi naman po lahat po nakakapag-avail po ng internet, po ba? Ngayon, siyempre po, dahil kung ito ay may implement sa bansang Pilipinas yung online school, ano po, pagkatapos sa pupunta po si estudyante, computer shop. E di, nagkandahawa-hawa na ho yung mga kababayan nating mga Pilipino. Very simple lang po, ano po, napakasimple. Ngayon po, kung talagang ito, pagka nagkaroon po ng school, ito lang po yung may isa-suggest po natin. Ito lang po yung masasabi po natin na ito talagang very effective. Dahil ito naman pong COVID-19, hindi naman po airborne po. Ito talagang laway. Ano po? Ang sinasabi po natin, panatilihin po natin yung social distancing. Ito po yung pinaka-the best. At saka po, ang sinasabi po natin, ang may papayo po natin, panatilihin po natin na maghugas po ng kamay bago po kumain, maghilamos po tayo, may mga alcohol po tayo, maggamit po tayo ng face mask. Paglabas po natin ng bahay, kung saan man po tayo magpunta po dito, iwasan po natin yung makikipagsalamuha sa ibang tao, pakikipagkamay, ano po, kumbaga senyas lang po muna, no? So ito po yung pinaka-the best na panlaban po natin din sa COVID-19. At saka siyempre po, number one po dito, yung dapat po healthy po tayo. Hindi po yung kung nagpupunta po tayo kung saan-saan, nakipagkamay o ano pa man po dito, iwasan po muna natin yun dahil meron po tayong pandemic sa bansang Pilipinas. Ano po? So yun po, number one po dito is social distancing, maghugas po ng kamay, panatilihin po natin yung paghuhugas po ng kamay, nakagawin po natin. Ano po? Alam po ninyo, sa isang badan nakaganda po sa bansa po natin itong nangyari po na ito. Bakit po nasabi ito? Kasi po, natuto po tayo sa social distancing. Kung paano makitungo, kung paano alagaan po yung sarili po natin at yung mga ibang kababayan po natin. Siyempre po, pagka nag-iingat po tayo, siyempre nag-iingat din po sila. Sinasabi po ng iba po dito, kung mahawa ka, hindi po yun. Kung tayo po, inuubo po tayo, may face mask po tayo, medyo magtakip pa rin po tayo, ganyan po yung gawin po natin para hindi na po tayo makapanghawa po ng iba. Ayun po. Yun po yung unang topic po natin. Pagkatapos ito nga po, yung pag-usapan po natin, itong pangatlo pala, ano po, itong ayuda, no? Itong ayuda na first ayuda, second ayuda na pinag-usapan po nito buong Pilipinas. Ito, hindi na po bago ito sa mga kababayan po nating mga Pilipino na talagang kaliwat kanan po dito at napakatindi po yung nangyaring corruption. Ito nga, meron pong mga reports na natatanggap po tayo galing po dito po sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, particular po sa Nueva Ecija. Ano po? Ang sinasabi po nila ho dito, pagka may anak ka daw po sa abroad, hindi ka na daw po makakakuha. Kapag ka membro ka ng Corpus, hindi ka raw po makakakuha. So, ganito po yun. Tayo, hindi naman porkit tagaroon po tayo sa Karanglan. Ano? Ito, ano yun na po natin sa Karanglan, sa iba't ibang panig po ng barangay po dito. Na talagang membro na po ng DA, membro po ng Corpus, may anak na sa abroad. Ang sinabi po dito, lahat po magkakaroon. Ano po? Ngayon, itong mga ibang nag-survey, hindi na ho sinurvey, hindi na po binahay-bahay. Kaya tinatawag ko natin failure. Yung mga ibang lalawigan, nag-success po ito. Pero meron pa rin po, hindi po lahat talaga nabigyan. Dahil ito naman ang sinasabi nga po na talagang sana tignan. Pero ito po ang pinapabalita at nakakarating po sa ating mga balita. Itong mga social workers po natin, mga bang volunteers daw namimili kung sino po yung binigyan po nila ng social amelioration program. Na po. Kaya nga po sinasabi po natin na hindi po patas. Ano po, yun lamang kung gusto nila, yung kilala lang po nila. Bakit po si Forbes nakakuha? Bakit po yung anak, dalawang nasa abroad nakakuha? Yung mga kababayan po natin na hindi po nakapag-abroad, wala man pong talagang hanap buhay, hindi po sila nakakuha po dito. Baka lamang po sa bukid na 4 na buwan bago mag-ani. Pag panahon po ng tag-ani, doon lamang po nagkakapera yung mga magsasaka po natin. Bakit hindi po sila nakakuha ng ayuda? Yun po yung tanong po natin. Yun po yung sinasabi po natin po dito. Ano po? Kaya nga po, sa mga nag-message po sa atin, huwag po kayong mag-alala na tingnan po natin, ano po, para mabigyan po tayo ng justisya, no? Kaya nga ito, palagi nga pong
sinasabi po natin, nandito po sa Nueva Ecija po si Secretary Martin Dino nung nakarang 2 weeks ago yata nandito po sa Sagapan, ano? Kaya po sinasabi po natin, basta po tayo, ang sinasabi ko po dito, lahat po ng mga kababayan po natin mga Pilipino, kung pwede po, picturean po ninyo, i-video po ninyo po yung mga pangalan ng mga barangay captain po ninyo at yung mga social workers at DSWD na nagpupunta sa inyong lugar para po may-report po natin. Ano po? So, yun po, ang pang-apat. So, 1, 2, 3, ang pang-limang pag-usapan po natin, ano po, dito sa hapon po ito. Kaya nga sana, sa mga kababayan po natin, huwag po kayong matatakot, ano po? Huwag po kayong matatakot na magsumbong, ano po? I-report po natin sa kinaukulan. Pwede po tayong tumawag ng diretso doon sa 8888, ano po? Hotline po ito. Meron pong tao po dito na ipina-priority po nila yung priority po talaga, tinitingnan po nila ito, yun po iniimbestigahan po nila. Kaya sinasabi po natin, huwag po kayong matakot, kung po yung mga pangalan po nila, ano po, at yung barangay captain po ninyo, pwede rin nyo po itong itawag sa 8888, ano po. Kaya sinasabi po natin, mga kababayan ko, mga Pilipino, ngayon, nakita po natin kung gaano katindi, ano po, itong mga kababayan po natin, mga Pilipino, na talagang kung sino lang po yung gusto po nila, yun ang binibigyan nila. Ngayon, ito lang po masasabi ko, ano po, tayo, hindi naman po natin sinisisi yung mga kababayan po nating mga Pilipino, pero alam po ninyo, hindi po hadlang, hindi po reason, hindi po dahilan yung kahirapan, ano po. Kasi po, anong panahon po ng eleksyon, itong mga tao po na ito, kung ano-ano po yung kanilang mga ipinangako sa atin, kung ano-ano po yung mga kanilang mga pinagsasabi, ano po, during election time. Pero tayo, ano po yung mga ibang kababayan po nating mga Pilipino, counting salita lang po ito, nagpapadala po sila sa counting bola-bola lang, tapos binigyan po ng 500 o 1,000, ibinoto na si Juan de la Cruz. Ano po, pagkatapos pong makuha ni Juan de la Cruz yung kanila pong mga boto at si Juan de la Cruz po ay nanalo, nung lalapit na po itong mga Pilipino na bumoto po sa kanila, wala na. Kasi bayad sila eh. Kumbaga parang ibinenta mo yung sarili mo. Ibinenta mo yung karapatan mo kay Juan de la Cruz. Hindi po ganoon. Kaya sinasabi po natin this coming 2022, kay may pera o wala po yung kandidato na lumalapit po sa atin, tingnan po natin kung siya po yung magiging kasangkapan para po makatulong sa mga kabayan mo natin at kung sino yung tama at yung karapat dapat po na maglingkod sa bayan, yun po iboto po natin. Dito po tayo bumawi po sa 2022 election. Tingnan po natin ito. Kaya nga, ang sinasabi po natin, maging maingat po tayo, uh, maging mapagmatsyag po tayo ano po, dito sa nangyayari dito sa bansang Pilipinas. At saka ito nga po, sa mga kabayan po natin mga Pilipino, tayo, hindi naman po tayo nagmamagaling po dito, hindi po tayo nananakot po dito. Ito, ang panawagan po natin sa mga kababayan po nating mga Pilipino na nagyayabang po dito, nagpo-post po sila, napapatayin si President Duterte, nagbibigay po sila ng reward kung sino makakapatay kay Digong, mayroong 50 million, mayroong 100 million, ano po. Ito po hindi ho biro, ano po, kahit sinong tao pwedeng gawin po. Pero itong sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko, mga Pilipino, isipin po natin kung ito ba ay makakasama po sa atin, ano po, dahil ito nakikita po natin hindi po biro yung kanila pong mga ginagawa. Nagpo-post po sila dito na sinasabi po nila na papatayin si President Duterte, bubugbugin si President Duterte. Alam po ninyo mga kababayan, ano po, hindi po ang Facebook, ang social media, ano po, hindi po ito biro, no? Kaya ang pinapakiusap po natin, mayroon po tayong batas dito sa bansang Pilipinas, ano po, nahahanap sa inyo kahit saan ka magpunta dito sa bansang ito. Kapag ikaw gumawa ka ng hindi ka nais-nais at ito po ay labag po sa batas kahit saan ka magtago. Nakita po natin mga kababayan ko mga Pilipino, napakadami pong nahuli na. Marami na pong nahuli yung mga NBI po natin, mga kapulisan po natin at ito ay nakakulong po sila. Ano po, huwag na po tayong gumaya po dito. Kaya kung sino man, ano po, kung sino man yung nasa likod nito, kung sino man po yung nag-uudyok po sa inyo para gawin ito ay habang maaga pa lang, pwede po natin isuplong po ito sa kinaukulan. Ano po? Dahil alam po ninyo, mga kababayan ko, mga Pilipino, talagang kung titignan po natin dito, alam nyo, marami tayong mga magagaling na mga kababayan po natin, mga Pilipino dito sa bansa po natin. Kaso ang naging problema po dito, counting sul-sul lang, naudyukan po sila. Ano po? At instead na mag-post na lang po sila ng kabutihan, ng kagandahan, encourage yung mga kabataan at suportahan na lamang po natin itong ginagawa po ng Administrasyong Duterte. Nakita po natin itong build programs, continuous po ito. Ano po?
Kaya sana, ang pakiusap ko sa mga kabataan, sa mga kabayan po natin, may kasabihan pa naman tayo dito, ang kabataan ay pag-asa po ng bayan. Ano po? So, itong isang pag-usapan po natin, medyo masalimot po ito. Ano po? Itong provisional authority na ini-issue po ni Alan Cayetano. Ano po? Kasi po, ito nga po, nagsulong po ng House Bill 6732, itong si Alan Cayetano. Ano po? Para bigyan po ng provisional authority yung ABS-CBN. Kasi ito, wala nga po tayong pakialam dito. Counting ano lang po dito, ano po? Ang sinasabi lang po natin dito, ano? Ngayon pa lang, ako'y nananawagan sa mga kababayan po nating mga Pilipino. Partikular, ano po itong Dukay supporter, Duterte diehard supporter sa iba't ibang panig po ng mundo. Huwag niyong kanlungin si Alan Peter Cayetano. Ano po? Nakikita po natin, ngayon pa lang, kahit panoorin niyo po yung mga paulit-ulit na video kung gaano siya ka-diehard kay Pinoy. Ito pong si Alan Peter Cayetano, hindi po natin sinisira. Nakita po natin kung paano niya sinuportahan si Ninoy Aquino. Si Noynoy Abnoy, ano po. Ngayon po, nakita po natin na talagang kung paano niya depensahan, suportahan ko no, si President Duterte. Halos sa dilaan ho niya yung sapatos ni President Duterte sa kakasipsip ni Alan Cayetano. Ano po? At nakikita po natin kung ano yung kanyang pinaggagawa po ngayon. Ano po? Isipin nyo na lang po itong social amelioration programs po ng gobyerno po natin. Nakikialam po ito na hindi naman po niya trabaho. Mas maingay po siya ho dito kaysa kay General Bautista po ng ng DSWD. Kaya ang sinasabi po natin, ang pinapakiusap po natin sa mga kabayan po natin, panahon na po ng pagbabago. Ano po? Mag-isip-isip po tayo. Huwag po natin gamitin itong Duterte diehard supporters. Ano po? Para po linlangin yung mga kababayan po natin, mga Pilipino. Huwag na po tayong magpauto, huwag po tayong magpapaloko. Isipin niyo po dito, alam po natin kung sino-sinong po yung nakakasalamuhan ni Alan Peter Cayetano diyan po sa Rome, ano po, diyan po sa dito pa European countries. Ano po, alam po natin, ayaw ko na pong magbanggit. Kaya sinasabi ko na lamang po sa inyo na sana po huwag nating kanlungin. Ano po, huwag po tayong magpapaloko. Dahil ngayon pa lang nakita po ninyo na talagang napakatindi naman po yung nilabag po na batas nitong ABS-CBN. Ano po, na talagang nag-violate po ito. So itong ginagawa po ni Alan Peter Cayetano, siya po ay hindi po dapat manatili sa pwesto ito. Bakit po natin sinasabing hindi dapat manatili sa pwesto? Instead na siya po ay House Speaker po ito. Tagapagsalita ng mataas na departamento ng gobyerno natin, ano po? Tagapagsalita ng isang malaking hukuman, ano po? Kongreso ho ito, ano po? Tagapagsalita pinakamataas. Siya pa ho mismo yung nangunguna po ng katarantaduhan po dito. Bakit po natin sinasabi na pinapangunahan niya po yung kalokohan po dito? Unang-una po dito. Sinasabi nga po dito ni Atty. Gadon, ano po? Itong provisional authority na in-issue ni Alan Peter Cayetano, ito po hindi po inaapura. Nagkakaroon pa ho ng isa, dalawa o tatlong hearing po muna ito. Bago po ma-aproban, pag-uusapan ho muna ito. Pag-uusapan po muna ito, lahat po ito, magkakaroon po ng pagpupulong, magkakaroon po ng hearing, isa, dalawa o tatlong hearing po ito, at pag-uusapan po nila kung pwede ho bang isyuhan ng provisional authority ang isang kumpanya. Pero ang ginawa po ni Alan Peter Cayetano, binaliwala niya po lahat, yung mga abogado, binaliwala niya yung mga kongresyo, gumawa po siya ng sarili niya pong batas at nilabag niya po yung constitution po natin. Ngayon, tapos sasabihin niyo ito, Duterte Cayetano, Duterte supporters, okay, nakikita po natin. Balikan niyo po yung nakaraan. Kung sino itong tao na ito. Padasal-dasal, ginagamit po yung Diyos, ginagamit po yung organismo, kung ano-ano po ito. Ngayon pa lang nakikita po natin yung ganitong klaseng po ng tao hindi dapat magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Ako, Mr. Alan Cayetano, sir, ako hindi po ako against sa inyo, pero nakikita po natin, hindi po natin pinapaboran yung gobyerno po natin. Kundi tinitignan po natin yung batas, binabastos mo yung batas. Isipin mo dito, tapos ngayon po, nabatikos itong Alan Peter Cayetano, kaya tignan po natin kahit gaganong-ganon, nagmumura si Atty. Gadon, maraming salamat po sa inyo sa tapang at malasakit po ninyo. Susubaybayan po natin ito. Susundan po natin ito. Nakita po natin, hindi po nagyayabang, hindi po nagyayabang itong si Atty. Gadon. Nakita po natin yung tapang ng mama nito. Isipin niyo po, yung kanya pong mga pinagsasabi po dito, kaya I encourage all Filipino people, I-boycott po natin itong si Alan Cayetano. Kahit nasabihin po natin na binawi po niya yung
yung House Bill number 6732, huwag po tayo magpapaniwala po dito. Pambabastos po sa batas, panlilinlang po sa tao. Nakita po natin kung gaano po, kung ano po yung ginagawa niyo po dito. Si Madam Delia po is watching, ma'am. Thank you very much for watching po. So, ako, nakikita po natin dito. Isipin niyo po dito, lahat po ng lakad, ano po, lahat po ng tour ng ating Presidente Duterte, nakabuntot si Alan Cayetano at pati yung asawa niya ho dito na hindi naman po sila kasama ho dito. Nakita niyo po dito. Kaya ang sinasabi po natin ngayon pa lang, mag-isip-isip po tayo. Hindi ko sinisira si Alan Cayetano, pero sa nakikita po natin, mga kapatid ko, mga kababayan, mga Pilipino, hindi yung mga ganitong klaseng tao, hindi dapat po magkaroon ng malaking posisyon. So baka siguro ito, nag-aambisyon na maging presidente ho ng Pilipinas, nagkakawindang-windang ho yung bansa po natin. Kaya ngayong pangalan po sinasabi po natin dito, pag-usapan po natin sa mga kabayan po natin mga Pilipino, pagkatapos po ng 2020-21 mga kalahati, sasabihin po natin, pag-usapan po natin kung sino iboboto po nating presidente. Ito pa yung isang paepal, tingnan po natin. Pagdating po sa issue po ng COVID-19, kung pumutok po yung Taal Volcano, wala po itong mga tinayupak po na ito, At saka pag-aralan po natin, tingnan po natin itong mga senatorial candidates po natin, itong mga senatorial na re-elect senador po natin. Mga Dilawan po ito, siyam po ito, Huwag na ho natin iboboto. Pagdating po na ito, basta ang sinasabi ko po dito, tumutok po kayo dito sa programa po natin at pag-uusapan po natin lahat ng mga bagay-bagay po na ito, kung ano po yung dapat po natin gawin. Magtulong-tulong po tayo. Walang ibang tutulong po dito, hindi ito matutulungan ni Trump, hindi ito matutulungan ng Saudi, ng Bahrain, Tayo pong mga Pilipino magtutulungan po dito. So, ganito po yun. Alam po ninyo kung bakit nagkukumahog po sila, nagkukumahog itong mga hinayupak po na ito, hindi itong alam po natin kung itong mga putang inang mga senador po na ito na dinidepensahan yung ABS-CBN, kasi po napakatindi ho talaga ng nilabag nito at saka hindi lamang po ito yung problema, napakadami pong problema na talagang nilabag po nila itong batas po natin. Ito, napag-aralan po ng mataas na hukuman na talagang nag-violate po yung ABS-CBN. Alam po ba ninyo mga kababayan ko, mga Pilipino, kung bakit galit na galit po sila, kung bakit nagkukumag po sila nung pag-uusapan na po yung lockdown ng ABS-CBN. Bakit po? Kasi po, kasosyo, siguro itong mga putang inang to, kasosyo po sila dito, at saka hindi lamang po ito, mawawalan na po sila ngayon ng palabigasan. Wala na po yung gatasan po nila, wala na kapag nasara yung ABS-CBN, wala nang payola si congressman, wala nang payola sa senador, wala na silang nahingan po ng pera po dito. Yun po ang totoo po dito, kaya galit na galit po sila dito. Maraming tinamaan po dito, galit na galit po sila sa gobyerno. At ang sinasabi po nila dito, si President Duterte po ang naging dahilan kung bakit na-lockdown ang ABS. Hindi po. Kailanman, ito po, prangkahan po tayo. Walang karapatan at walang kapangyarihan ng isang presidente para utusan yung mataas na hukuman para gawin ito. Hindi po yun. Magkakaroon po ng corruption, magkakaroon po dito ng discrepancy, at saka sinasabi po ni itong si Manny Pacquiao, na pati po yung Diyos, ginagamit po ni Senador Manny Pacquiao, pasensya na Mr. Senador, na ipagdadasal ni President Duterte, nahipuin ng Diyos ang kanyang pag-iisip at pakiusapan po yung NTC, na mabigyan po ng prangkisa itong ABS-CBN. Huwag mong gagamitin yung Diyos. Dahil Mr. Manny Pacquiao, you are Senator of the Filipino people, you are not Senator of ABS-CBN. Kaya pinapakiusap po natin dito na sana po mag-isip-isip po tayo, mga senador kayo, pag-aralan niyo po yung batas. Hindi, porque naiboto lang kayo ng tao dyan, nagbubutas kayo ng bangko hanggang sa sumasahod lang kayo dito, hindi po. Mukhang hindi nyo alam yung inyong mga pinagsasabi. Walang kinalaman po yung Diyos po dito. Dahil lumabag po yung ABS-CBN, kailangan po naharapin po nila at dapat pagdusahan po nila yung kanyang ginawa. Di ba? So, huwag po natin gamitin yung Diyos. Pagdadasal mo si President Duterte at sasabihin mo dito na hihipuin ng Diyos para pakiusapan ang mabigyan ng prangkisa, hindi po ganun. Kapag ginawa ni President Duterte na pakiusapan yung NTC to issue franchise of ABS-CBN, that is corruption, Mr. Manny Pacquiao. Sana po naiintindihan po natin. So ito yung lastly na pag-usapan po natin sa oras po na ito. Itong isa pang itago na lamang po natin sa pangalang Franklin Drilon, para hindi naman po masyadong ito nga kita po natin doon, naghain po ng
ng resolution po dito. Nag-file po siya ng resolution, batas, ano po, para maging batas na ang sinasabi po dito sa batas na kanyang ipinail, na sinasabi po nila ho dito, nakita po natin ito, no, nakapost po sa social media, nakita po natin ito, ang sinasabi niya po dito, magpapail po siya ng batas, pero kung silipin po natin, titignan po natin, nakapabor po sa ABS-CBN, non-expiration sa mga prangkisa. O di siyempre po, pagka nagkaroon po ng prangkisa yung ABS-CBN or other companies, yung mga kalyado po ng mga hinayupak po na ito, siyempre po, wala na pong expiration. Hindi ho po pwede ho yun. Sa ni kailanman wala pong ganun. Ano po? Dahil ito po, palibalik-taran man lang po natin yung mundo. Ano po? Kapag ka po franchise, nagkano ka ng isang prangkisa, may expiration po ito. Para hindi senador itong mga putang ina, para hindi nyo naintindihan po yung batas. Ano? Alam nyo, ito ha, pag-usapan po natin. Napakadaming batas dito sa bansa po natin. Pero bakla ho yung batas. Bakla. Ako, hindi ko binabastos yung batas po ng gobyerno po ng Pilipinas. Ano po? Nakita na ho natin kung bakit ko po sinasabi ito na bakla yung batas po natin. Minumura yung presidente po natin, pinapapatay yung presidente po natin, pinababagsak yung gobyerno po natin, pero ano pong nangyayari? Hindi ho nila pinapansin. Hindi po nila pinagtutunan ng pansin to. Minumura na yung Pangulo, sinira yung pamilya ng Pangulo. Pagkatapos, nakulong yung teacher na nagbanta na 50 million. Itong teachers party list. Yung ACTS teacher party list, anong ginagawa po nila? Kinakanlong po nila ito. Bakit? Labag daw sa batas yung pagbuli dahil walang warrant of arrest. May points po tayo doon. Tapos gusto po nilang ilabas. Ang sabi po ng iba, hindi pwedeng ilabas yung teacher dahil may violation. So anong klaseng batas meron po tayo? Itong mga party list groups, organization, mga abogado, etc. Nagyayabang mga terorista, itong mga putang inang to. Alam niyo kung ginagawa ko yung binabatikos nila ang gobyerno po natin. Presidente ko, presidente ng Pilipinas, minumura, pinapapatay. Wala po silang pakialam po dito. Pag binatikos yung isang kalaban, isang terorista, nahuli po yung mamamatay tao, binatikos ulo hanggang paa yung gobyerno, yung presidente po natin. Anong klaseng batas po mayroon tayo? Ha? Itong mga drug lord po nakakulong po dito, umamin na sa Senado, nagkaroon po ng hearing, sinabi nila po mismo sa hearing sa Senado na sila po ay drug lord. Pero anong ginawa po ng Department of Justice po natin? Ang sinabi po ng DOJ, lack of evidence, pinawalan si Kevin Espinosa na isang drug lord. So, hindi ho, kung ako po, kaya ang sinasabi ko po dito, sinasabi po natin dito sa mga kababayan po nating mga Pilipino, na sana maging maingat po tayo sa mga pinupost po natin sa social media. Ano po? Pakiusap po natin sa mga kababayan po natin, tulungan po natin ang ating Pangulo, tulungan po natin ang ating gobyerno, tulungan po natin si President Duterte. Ano po? Wala po tayong ano po dito, hindi po ako nagsisip-sip ano po sa gobyerno po natin. Nakikita po natin yung sincerity ng presidente po natin, yung pagmamahal ng ating Pangulo sa mga kababayan po nating mga Pilipino. Tayo po, at saka ito nga sinasabi po natin, huwag po nating sayangin yung isang Duterte. Sinasabi po nila kahit 50 Duterte hindi mababago, hindi po yun. Huwag nating sagarin ano po yung kabaitan po ng ating Pangulo. Alam po ninyo sa nangyayari po ngayon. Tignan po ninyo sa social media yung social distancing na wala na po ito. Sayang po yung 2 buwan na pinaghirapan po natin. Kaya kung ganito rin lang ang nangyayari sa bansang Pilipinas, hindi po nire-respeto yung batas, I suggest to Mr. President Duterte, Tay Digong, kung ganito rin lang din naman ang kahinatnan ng bansa po natin, hindi po nila pinapakinggan yung gobyerno po natin, I suggest Mr. President Duterte, declare revolutionary government or better, declare martial law nationwide. Bakit po natin gusto magkaroon ng martial law? Naawa po ako sa presidente po natin. Kaya ko po ginagawa ito, no? Kaya ko po ginagawa itong video po na ito dahil awang-awa ako sa presidente po natin. Ginagawa niya po lahat ng paraan. Pero itong mga Pilipino binabastos po. Andyan po yung may mga death threat, may mga pinupos po sila. Kaya Mr. President Duterte, pwede kong nakahanda po.
nakahanda po kami anytime. At ako'y nananawagan sa mga kapatid po natin, kababayan po natin mga Pilipino, particular po dito, Ma'am SG. Tayo po, nandito na po tayo, tulungan po natin, suportahan po natin ang ating Presidente Duterte. Ay, sinasuggest po natin dito, kung ganito po, Mr. President Duterte, ano po, yung kahinatnan po ng bansa po natin, hindi po nila inirerespeto yung batas po natin. Magdeklara na lang po kayo ng martial law. Nationwide po ito para mas mapapabilis pang mapuksa itong COVID-19 po na ito pag nagkaroon po tayo ng martial law. So yun lang po mga kababayan ko mga Pilipino, ano po. Maraming salamat po sa inyo at ang pinapakiusap po natin sa mga kababayan mga Pilipino sa man po kayo sulok po ng mundo, mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. Nandun po lahat yung mga kaganapan nangyari sa bansang Pilipinas at saka yung mga advance po ng mga balita po. Maraming buhay po sa inyo. Salamat po sa inyong lahat. Paki-share na lang po yung video po natin.